So ayan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, ako po'y naaasar at naiinis dahil po sa sobrang kakapalan ng muka ni Harry Mau, ni Harry Roque. Kasi po talagang matindi na po talaga yung panloloko at saka panlilinlang ng ginagawa nga po na tong pro-China na to, itong si Harry Roque nga. Kasi parang pinapalabas niya nga dito sa statement niya na to na nagiging tuta ng Amerika ang Pilipinas, especially ang ating presidente, dahil nga daw po itong West Philippine Sea daw po ay interest naman daw po ito talaga ng Amerika. So kung talagang pinangangalagaan natin yung soberanya natin, bakit hindi daw tayo nangingialam dyan po sa Sabah, Malaysia. So mga kababayan, no, para makuha po natin yung narrative po ng content na to, basahin po natin at panoorin po natin itong sinabi nga po ni Harry Roque. Okay. So ito nga po mga kababayan, yung pinaka-statement ni Harry Roque na naman, no, sa SMNI. So mga ka-Streetwise, no, ako talaga nagtataka talaga ako kung bakit nagsasalita pa rin ito ng SMNI. Itong si Harry Roque. So itong SMNI mga ka-Streetwise, lumalabas po talaga na ito po ay mouthpiece at tuta ng China. So sabi nga ni Harry Roque dito, no, okay, pananahimik ng Pinas versus Sabah na pagmamay-ari din ng bansa kinwestiyon. Okay. So ang punto ko dito mga kababayan, kinumpara po ni Harry Roque yung nangyayari po sa Sabah at saka yung nangyayari po sa West Philippine Sea at bakit nga daw masyado daw po tayong aktibo sa West Philippine Sea pero napabayaan naman daw po natin yung Sabah. So itong West Philippine Sea daw po na to ay kaya lang daw tayo nagiging agresibo dito dahil ito daw po ay interest po ng Amerikano. Okay. So napaka-unfair po ng mga sinabi po dito ni Harry Roque kasi hindi po natin pwedeng ikumpara yung West Philippine Sea sa Sabah kasi magkaiba po yan. Sobrang magkaiba niyan. Okay? So mga kababayan, para hindi na lang po ako maingay, panoorin na lang po natin itong sinabi ni Harry Roque. Siguro mga ano lang to, mga less than 2 minutes. Okay? So, panoorin natin to. Yan po nangyari sa Sabah. O, pag-usapan natin ng Sabah. O, di ba nanalo ang Sultanate of Sulu? Napakalaki, parang $12 billion ata yun. O ano nangyari? Na-enforce ba nila? Siyempre, linalabanan ng Malaysia sa kahit anong hukuman. Kahit saan sa daigdig, lalabanan nila yan. O. At pag-usapan natin ng Sabah. Ang Sabah, meron ng langis. Eh bakit hindi tayo hate Malaysia? Teka lang nga, puputulin ko na kaagad, no? Kasi sobrang nainis kaagad ako dito eh. Sa simula pa lang mga kababayan, ang sabi dito ni Harry Roque, di ba, nanalo na raw po yung Pilipinas. Kailangan magbayad ng Malaysia ng $14.9 billion sa Sultanate nga po ng Sulu regarding po sa Sabah. So doon pa lang po mga kababayan panloloko na kasi po mga ka-Streetwise, yung pinakahuling update po sa kaso po na to, talo po yung Sultanate po ng Sulu. Hindi nga, ito lang kasi yung punto mga kababayan eh. Ako naniniwala ako na alam ni Harry Roque na yung pinakahuling decision po, I think sa Netherlands po ata yun, no? Or sa France, di ba? Yung pinakahuling decision po ng korte sa France about nga po niya sa pagbabayad nga po ng 14.9 billion, talo po yung Sultanate. So ang punto ko lang dito, alam mo ng talo, ako naniniwala akong alam ni Harry Roque na talo sa kaso, bakit mo pa binanggit? Tingnan nyo, nakanganga no? Sarap sungal-ngalin yung mukha. So yan na nga, ulitin nga natin na inis kaagad ako eh. So ayan, so doon pa lang mga kababayan, debunk na kaagad si Harry Roque doon. Okay? Pero babalikan po natin yan ha. Sige, continue na nga natin. Sige. Hindi ko na puputulin. Kahit anong hukuman, kahit saan sa daigdig, lalabanan nila yan. O. At pag-usapan natin ng Sabah. Ang Sabah, meron ng langis. Eh bakit hindi tayo hate Malaysia? Dahil alam natin, kapitbahay. Alam natin, ASEAN. Alam natin na kapag ginulo natin ang Malaysia, guguluhin nila rin tayo dahil sila nagbigay ng armas at ng pondo sa MNLF. Nung nalaman nila na nagplano si dating Presidente Marcos Sr. na lusubin ang Sabah at nagkaroon nga ng Jebida Massacre at pinatay yung mga tausug na nagtitraining para lumusob sa Sabah. Pero ang tanong ko dito sa mga humihimok sa mga ating kababayan to hate China at dapat makipaggera sa China, bakit ang tahimik nyo sa Sabah? Napakalaking langis na ang kinakalap doon ha. Dito sa West Philippine Sea, inaasahan pa lang na may langis. Doon, sang katutak na langis na at malinaw na malinaw, meron pang ang arbitral award na Pilipino nagmamayari niyang Sabah. O ano, bakit tayo tahimik? Bakit China ang ating pinupuruhan? Eh ito expectancy pa lang. Bato-bato.
at isda ang so far pinag-aawayan. Yun, may tunay na langis. May lupa. O, mayroong kontrata, kontrata of pajak. Malinaw na pinaupahan lang. Nagkaroon na ng arbitral award na pinaupahan lang at kinakailangan maibalik sa magmamayari. Bakit wala? Kasi hindi interest ng mga Amerikano na awayin yung Malaysia. Ang kailangan talaga ng Amerikano, magkagulo somehow para magkaroon sila ng dahilan na maghimasok dahil gusto talaga nilang pulbusin din ng China nang mabawala ang kanilang kompetisyon. Okay, mga kababayan, di ba? Isipin nyo mga ka-streetwise. Okay. So, ang pinapalabas ngayon dito ni Harry Mau, so kaya tayo nagiging agresibo sa West Philippine Sea kasi nga ito daw po ay interest ng Amerikano. So, pinapalabas ni Harry Roque dito na walang sariling desisyon po ang ating gobyerno at ang ating presidente. So, sobrang palpak kaagad nun mga kababayan kasi mga ka-streetwise, sobrang mali po talaga nung pinapalabas nga po ni Harry Roque about po sa Sabah. So ito no, medyo boring itong content na to pero i-discuss po natin ng konti. Okay. So una mga kababayan, mga streetwise, meron na bang arbitral ruling yung Malaysia para angkinin nila yung Sabah? Actually mga streetwise, hindi pa rin po tapos yung kaso na yan. Sobrang tagal na, hindi pa rin po tapos yung kaso. Okay. So mga kababayan kasi, una, napaka-unfair po talaga na i-compare po ito sa West Philippine Sea. Kasi unang-una po mga kababayan, yung sa West Philippine Sea po, panalo na po tayo sa UNCLOS. Okay. At yung UNCLOS po, ang sabi nga po ng China ay hindi raw ito nila kinukonsidera. Hindi raw nila tinatanggap yung UNCLOS. So mga kababayan, doon palang finish na. Kasi hindi na mag-aapila yung China sa kaso. So paano ko nasabi hindi na mag-aapila yung China sa kaso? Kasi once po na nag-apila yung China sa kaso sa West Philippine Sea, ibig sabihin nun is nire-recognize nila yung unang desisyon na panalo tayo. So kaya nga mga kababayan, yung usapin po sa West Philippine Sea, finish na yan. Kasi once po na nag-apila yung China na ipipilit nila sa ibang korte na sa kanila yung 9-dash line na naging 10-dash line, ibig sabihin nun mga kababayan, binabangga nila yung desisyon na UNCLOS. So ibig sabihin nun, kinukonsider nila. So ibig sabihin nun, hindi lang papel sa China yung UNCLOS once nga po na nag-appeal sila. So ibig sabihin nun, dead end na po yung usapin po sa West Philippine Sea. Sa atin po yan. So napaka-unfair po na ikumpara po ito sa Sabah kasi nga po mga kababayan, para ma-explain po natin ng maayos kung paano ba nagsimula itong gusot sa Sabah, so babalik po tayo nung 19 kopong-kopong, 18 kopong-kopong, 17 kopong-kopong. Okay? So ito, balikan natin to, no? So kaya po nakuha po ng Sultanate ng Sulu yung Sabah nung 1704 kasi ito basahin natin to dito, no? Ang sabi dito. So nagsimula po ito, no? The Philippines claim that Sabah was derived from Sulu Sultanate traces its history back 1704. It is said the Sultanate acquired Sabah as a reward for helping the Sultan of Brunei quell a rebellion. Okay? Kasi nga po mga kababayan, no, meron po kasing rebellion na nangyayari po sa Sabah nung panahon na yon, nung 1700s, actually 1600s pa nga, no. So ang sabi dito, no, the rebellion is question may refer to the Brunei Civil War of the Perang Chermin which lasted for 13 years among Brunei royal household. So mga kababayan po kasi itong Sultanate noong 1700s or 1600s, tinulungan po itong Brunei sa kanilang civil war. So dahil nga po bilang recognition at bilang gantimpala o regalo ay binigay po sa Sultanate po ng Sulu yung Sabah. So ibig sabihin nun mga kababayan, 1704 pa lang po ay sa Pilipinas na po yan. Pero meron pong ginawang pagkakamali yung Sultanate kasi nung 1800s, I think, hanapin natin to, no? Ito, nung 1878, yan. So, nung 1878, hindi ko nga alam kung anong naging reason nito, ang ginawa po ng Sultanate ng Sulu ay pinaupa po ito sa isang kumpanya na pribado sa British. So, ito po yung British North Borneo Company. So, nakita naman po natin dito, no, na ito po, 1878. Pinaupa po ito ng Sultanate of Sulu. So ito pa nga po yung kontrata nila, no? So 'di ba? At least meron pa po sa internet, no? So ang ginawa po ni Harry Roque, diyan na lang po siya tumigil. 'Di ba? Tumigil lang po si Harry Roque diyan, oh, 'di ba? Merong kontrata, so ibig sabihin sa atin 'yan, tanga. Hindi ganoon 'yun.
So kasi kailangan pa natin tingnan yung mga susunod na nangyari. So mga kababayan, so ibig sabihin nito, binabayaran po ng so ibig sabihin nun from 1878 ay binabayaran po ng North Borneo Company using nga po ito daw po ay upa. Okay. So ang problema po kasi mga kababayan, itong Malaysia po pala no, ang tawag pa dito dati ay Malaya, British Malaya kasi nga po colony pa yung Malaysia noon ng British. Kaya ang tawag nga nila diyan ay British Malaya. So anong nangyari nung British Malaya po na yan? So dahil nga po sa colony nga po ng British yung Malaysia, na Malaya pa yung tawag nun dati, ang nangyari noong 1946, ayan, noong 1946 po kasi, kinuha ngayon ng British yung Sabah. Ayan, nakalagay yan dito, ito ay session order noong 1946. So mga kababayan, balikan lang natin to, So ito po yung mga naging emperor ng Malaysia or Malaya noong panahon na yon. So noong 1946, ito po ay si George IV. Okay, 1946. Siya po yung Briton na emperor ng Malaysia. Okay, so ang nangyari noong 1946, ito ay from Court of Buckingham Palace. So base po sa decision po dito, ang nakalagay dito sa decision na to, okay, basahin natin As from the 15th day of July 1946, the state of North Borneo, na ito na nga po yung Sabah, shall be annexed to and shall form part of His Majesty's dominions and shall be called together with the settlement of Labuan and its independence, the colony of Borneo. So dito po talaga nagsimula na magkagulo yung Sabah kasi merong court decision sa Buckingham noong 1946. Nangyari po ito habang sakop pa ng British yung Malaysia. And then pagpasok nga po noong 1957, ayun na ang problema. Noong 1957 po, nagkaroon na po ng independence yung Malaysia at doon na nga po nila naisama yung Sabah. So syempre mga kababayan, ang nangyari po diyan, dumaan po yan sa sangkatutak po na kasuhan. Ang daming korte na po ang pinagdaanan po ng Sabah. At syempre, in the end, nauwi na nga po tayo sa panahon po natin ngayon. So isa ngayon sa pinaglalabanan ngayon ng Malaysia, I think korte ata ito sa France, na yung perang binayaran nila ay hindi daw po upa yon, kundi bayad po yon dahil binili na po nila yung Sabah. So ganyan po kasalimuot yung usapin po sa Sabah. So hindi mo pwedeng ikumpara yan sa West Philippine Sea. At yung sinasabi nga po ni Harry Roque kanina, na tungkol nga po sa magkano ba yan? 14.9 billion dollars. Ito nangyari lang ito, June 27, 2023. Malaysia wins 14.9 billion Sultan case in Dutch court. So para makuha po natin yung narrative, basahin lang po natin to dito, Ang sabi dito, the appeals court today rejected requests of the Philippine nationals for the recognition and reinforcement of the final arbitral award in the Netherlands. So ibig sabihin nito, ibang korte naman itong pinanggalingan nito. Galing naman ito sa Netherlands. The Dutch court said in a statement, Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim welcomed the landmark decision. The decision has blocked any attempt by the claimants to enforce the illegitimate claims against the government of Malaysia in the Netherlands, the Prime Minister said in a statement. So ang kwento kasi nito mga kababayan, nanalo po yung Sultanate of Netherlands noong 2022 ata yun, kung di ako nagkakamali, na pinagbabayad po ang Malaysia ng 14.9 billion dollars. So ang ginawa po ng Malaysia ay umapila po ito sa Dutch. So panalo naman yung Malaysia dito. So mga kababayan, ang gusto ko lang ipunto dito, napaka-unfair nitong tatanga-tanga at ogag-ogag na Harry Roque na ikumpara yung nangyayari po sa Sabah at yung nangyayari po sa West Philippine Sea. Kasi po, masalimuot po yung usapin po, especially po pag usapin po ng legal at saka history, masalimuot po yung nangyari po sa Sabah. At hanggang ngayon, hindi pa po settled yan. Pero itong West Philippine Sea po, settled na po yan. Hindi na po pwedeng mag-apila yung China sa ibang korte kasi nga po once na nag-apila sila, ibig sabihin nun, kino-consider nila yung UNCLOS na ito naman po ay magiging against naman sa paniniwala ng China na yung UNCLOS ay papel lang at wala itong epekto. So dead end na po
Yung usapin po sa legal, pagdating po sa West Philippine Sea. Alam naman ni Harry Roque ito, ang ginagawa lang kasi ni Harry Roque, ginagawa niyang tanga yung mga tao na kunwari matalino, ang tawag nga natin dito, di ba, intellectual dishonesty. Matalino si Harry Roque, yun nga lang, sobrang dishonest. Yun. So kayo po mga kababayan, no, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa ginawa na namang katangahan ni Harry Roque at ngayon, pinapalabas niya ngayon na parang nagiging tuta na lang ng Amerikano ang Pilipinas sa usapin nga pa ng West Philippine Sea. 'Di ba nakakainis, 'di ba? Kasi mga kababayan, 'di ba, yung bobo, okay lang 'yan, maano natin 'yan eh. Mapapalagpas natin 'yan eh. Pero yung matalino na nagkukunwaring bobo para makapanloko ng another bobo, mas nakakaasar 'yon. 'Di ba? So yun lang po mga kababayan, no? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Memoto. Babush!